Radley POV. Housework dude. Sa gitna ng pag-iisip ko narinig kong nagtanong si Red. Hindi ko alam kung ako ba ang tinatanong niya, pero sa pagkakaalam ko siya lang naman ang galing sa trabaho na nandito. Hindi ako sumagot, dahil kung trabaho ang pag-uusapan masyadong masakit sa ulo kung dadagdagan niya pa ang iniisip ko. Sumandal ako sa sofa na kinauupuan ko, at bumaling ako sa asawa ko na nasa tabihan ko, na abalang kumain ng pizza. Kakarating ko lang galing sa trabaho at nadatnan ko na sila dito. Sila ang napag-utusan kong magbantay at maghatid kay Ellie sa bahay tuwing hapon, na hindi ako pwede. Nandito sa bahay si Red, Rex, at si Andrea. Sa ilang linggo kong pagtatrabaho sa kumpanya, ngayon lang ako umuwi ng ganito ka-problemado. Ang takaw mo, Andrea. Saway ni Rex kay Andrea na siya namang ikinasama ng tingin nito. Ang kapal mo. Alam mo ikaw. Napakalaking pakyalamero. Ako lang ang napapansin mo, samantalang si Red ang nakakaubos ng kalahati niyan. Naiinis na sagot ni Andrea. Anong ako? Si Ellie baby kaya, turo naman ni Red kay Ellie. Hala, bakit ako? Kakapulot ko palang kaya. She pouted. What a calm attractive voice. Hinapit ko siya papalapit sa akin, dahilan para magangat siya ng tingin sa akin. Nginitian niya ako at isinandal niya sa dibdib ko ang likod niya. What a lovely sweet smile. So beautiful. Hoy! Ang tahimik mo Rad. Puna ni Rex. Oo nga, kanina ka pa tahimik dyan ah. Mukhang malalim ang problema natin ah, sa company ba? O sa babae? Nang aasar na tanong ni Red. Sinamon ko siya ng tingin. Hindi nakakatuwa ang biro niya. Malaking problema na nga ang sumalubong sa akin kanina, dadagdag pa siya. Everything goes well in our relationship. We never had a quarrel that we can't fix before go to bed. We're been good together, and we understand each other. She trusts me like nobody can, she accepts me wholeheartedly, that nobody can, she loves me the way nobody can. She gave me everything, love, support, trust and care that nobody can. But I am a trouble to this of that I don't deserve her love. Pagkatapos niyong kumain, makakaalis na kayo. Seryoso kong tugon sa kanila. Hindi magandang magbiro sa harap ng asawa, lalo na't mga ganiyang bagay. Tumayo ako sa pagkakaupo ko, at akmang maglalakad na ako papunta sa kwarto, nang maramdaman kong may humawak sa kamay ko, nang tingnan ko, it was Ellie. May problema ba Rad? Malumanay ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalala. Hindi pwedeng may makahalata na ganito ako. Kailangan kong mapanatili kung anong meron kami, dahil hindi ko kayang makita na nadudurog ang babaeng bumuo sa pagkatao ko. Nothing. I'm just tired. I'll wait you in our room. Tumungo siya. Naglakad na ako papaakyat sa kwarto, habang naririnig ko ang pinag-uusapan nila. Bakit ang cold ng Red Monster ngayon? Andrea. Oo nga, ang tahimik pa. Anong problema noon? Madalas siyang ganyan nitong mga nakaraang araw di naman nagkukwento. It was Rex. Hayaan niyo na siguro palagi lang siyang pagod sa work niya, my wife. Oo nga, sige, aalis na kami para makapagpahinga na rin kayo. Wala na akong ibang narinig na sinabi nila, nang tuluyan na akong makapasok sa kwarto. Hinubad ko ang damit ko, at pabagsak akong nahiga sa kama. Hindi ta pwede hindi maari. May asawa ako at kung magkakaanak man ako dapat sa kanya, hindi sa iba. Flashback. Busy akong nagbabasa ng mga report na ibinigay sa akin ng mga department. Nang biglang kumatok ang secretary ko at may bisita. Ayaw ko sa lahat yung iniisturbo ako sa pagtatrabaho, kaya hindi ako tumatanggap ng bisita, pero huli na para makahindi ako nang makita ko kung sino ang bisita. It was Bianca together with a tiny baby in her arms. A woman I dreamed to be with before. After a month she showed up herself again on me. She's still beautiful who I fall in love with. Kumunat ang noo ko, nang makita ko siya, and who is that? What are you doing here? I'm busy and if you don't have an important matter to discuss with me, or it's not about business, you may leave. Diretsahang sabi ko sa kanya. Ibinalik ko ang atensyon ko sa binabasa ko, ngunit nahadyap ng mata ko na nanatili siyang nakatayo sa harapan ko, dahilan para mapatitig ako sa kanya.
She is the Bianca who I have relation with before. She's my first love, but sad to say we don't deserve each other. Nailipat ang tingin ko sa batang daladala niya nang umiyak ito. What a noise. Company ito hindi ampunan, para magdala siya ng bata rito. That's what you welcome your family in your office, Rad. Natigilan ako nang marinig ko ang sinabi niya. What a family. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko, at nilukob ako ng kaba nang marinig ko ang sinabi niya. What do you mean? I know I have a wife but she's not here, so it means, my family is not around. I answer. She walked towards me and showed me up the face of the baby she was holding. Wala nga rito ang asawa mo, pero nandito ang dati mong kasintahan dala ng bunga ng inyong pagmamahalan. Maautoridad na sambit sa akin ni Bianca na ikinatayo ko. I glare at her. Are you out of your mind, Bianca? Last time I checked, I don't even say I love you on you, let's just say yes. You're my first love, it's just a game. So are you starting a new game again, huh? Itinukod ko sa mesa ang dalawa kong kamay, at matalim ko siyang tinitigan. Kung sa tingin mo ay panibagong laro na naman ito, idi sige. Pero ito ang tatandaan mo, may nangyari sa atin kahit may asawa ka na. Hindi mo may kakaila na ang batang ito ay anak mo. Tingnan mo, pagmasdan mo, tingnan mo ang itsura kung may kakaila mong hindi sa iyo ito. Bumaba ang tingin ko sa bata na hawak niya, kaagad akong tumalikod at napapikit, habang hinihilot ko ang aking sentido. The baby have same figure with me. Sa isang tingin mo pa lang ay malalaman mo ng anak ko. This can't be. Hindi ako pwedeng magkaanak sa kanya. Oo, aaminin ko. May nangyari sa amin ng gabing sinamahan ko siya, pero hindi ako sigurado dahil sa nakainom ako, and to think na wala akong maalala na may nangyari sa amin, and that's it. Walang alam ang asawa ko doon, at hindi niya na dapat pang malaman. Kung alam mong nabuntis kita, edi sana inalis mo yang bata na alam mong may asawa ako, at baka yan pa ang maging dahilan ng gusot sa pagitan naming dalawa. Mahal ko ang asawa ko, at hindi ko hahayaan na mawala siya sa akin. Hindi ka ba nag-iisip o sadyang boplaks ka lang talaga? Napakalaki mong iwan. Ilayo mo sa akin ang batang yan kung ayaw mong mawala siya sa iyo, magkagulo-gulo tayo. Dinuro ko siya. Kapag nakarating to sa asawa ko, makikita mo ang hinahanap mo. Bianca, hindi ako nakikipaglokohan sa iyo. Ngayon pa lang, sinasabi ko sa iyo na dalhin mo ang batang iyan sa totoong ama niya, o kung saang lupalop mo man iyan napulot. Hindi akin yan. Nagpipigil ako ng galit, dahil baka may makarinig pa sa amin. Hindi ito pwedeng makalabas. Hindi pwedeng malaman ng lahat na may anak ako sa kanya, lalo na si Ellie. How dare you? Rad, anak mo to. Dugot laman mo. Mas gugustuhin mo pa siyang mawala sa iyo kaysa sa babae na yan, na hindi mo naman kadugo. Sa ating dalawa ikaw ang syunga. Wala kang kwenta. Pagkatapos mo akong gamitin, ngayon sasabihin mo yan. Mas pinipili mo ang babaeng yun kaysa sa sarili mong anak. Kung iniisip mo na mamumuhay kayo ng masaya, pues nagkakamali ka. Pagsisihan mo na ipinagtabuyan mo ang sarili mong anak. Isinusumpa ko na hinding-hindi mo mahahawakan ang anak mo sa babaeng iyan, karmahin ka sana. Umiiyak na sabi ni Bianca, kasabay na umiyak ang bata. Don't you dare, Bianca. Never threaten me like that way, if you doesn't want to meet. Gusto kong magkaanak, pero hindi sa kanya. Hindi magandang biro ang mga sinabi niyang iyan. Hinding-hindi mangyayari ang sinasabi niya, dahil hindi ko hahayaan na magkalayo kami ng asawa ko. Alam kong walang kasiguraduhan kung kaya niya akong patawarin sa pagkakamali kong ito, pero hindi ako titigil na makiusap, at humingi ng tawad sa kanya. Mahal ko siya at sa kanya ko lang ilalaan ang buhay ko, hanggang kamatayan. Anong gusto mo? Sustento. Fine. Name it. How much? Diretsahang tanong ko sa kanya, at kinuha ko ang wallet ko. Hindi ko kailangan ng sustento mo. Ang kailangan ko ikaw. Ikaw ang kailangan ng anak natin, kung hahayaan mo kaming makasama kahit paminsan-minsan ng ilang oras, hindi makakarating sa asawa mo na may anak ka sa labas. Oras ko rin ang kailangan ng asawa ko. Kaunting-kaunti na ang oras na nailalaan ko sa asawa ko, at mahahati pa sa kagustuhan ko na hindi niya malaman ang sekreto na ito.
Itatago ko ito hindi dahil sa pananagutan ko ang bata, kundi para hindi siya masaktan, dahil mahal ko ang asawa ko. Ayaw ko siyang makitang umiiyak, nadala na ako ng isang beses siyang umiyak, dahil sa kasinungalingan ko, pero hindi ko naman inakala na may mas malaki pa akong dapat itago sa kanya, na alam kong ikakadurog ng puso niya. Mapagkakatiwalaan ba kita? Siguraduhin mo lang na hindi malalaman ng kahit na sino sa pamilya ko, kahit isa sa mga pinsan ko, lalong-lalo na ang asawa ko. Dahil kapag lumuha siya ng dahil sa batang yan, hindi ako magdadalawang isip, may kalalagyan ka sa akin kasama ang batang iyan. Naglakad ako papalapit sa pintuan, at binuksan ko ito. Alis na, mag-usap tayo sa ibang lugar, wag dito. Alis. Pagtabuyan ko sa kanila. Hindi mo man lang ba siya hahawakan? Hindi mo man lang ba aalamin kung ilang month na siya? Rad, ganyan ka ba talaga sa anak mo? Isipin mo na lang na siya ay anak mo sa asawa mo, ganyan ba ang trato mo ah? Lumapit siya sa akin, na para bang gusto niyang pahawakan ng bata. Kung anak namin ito ni Ellie, walang kahit na sino ang pwedeng makahawak sa anak ko, walang iba kundi ako lang, lalong-lalo na kung babae. Ipagdadamot ko, walang pwedeng nakahawak sa anak ko kahit na isang hibla ng buhok nito, pero hindi wala akong pakialam sa batang iyan. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko sa batang iyan, ni hindi pa nga pumapasok sa isip ko na ama na ako, matanggap ko pa kaya bilang anak ko. I said get out, don't you ever come back here. Hinawakan ko siya sa braso, at itinulak ko siya papalabas ng opisina ko. Kaagad kong isinara ang pinto, at naiinis na bumalik ako sa kinauupuan ko. Nakaupo ako sa swivel chair ko. Habang nakatukod ang isa kong kamay sa baba ko, habang malalim na nag-iisip. May something na hindi ko ma-explain. Ang daming gumugulo sa isip ko at sa puso ko. Iniisip ko na akin ang bata, at kaya kong ibigay ang lahat dito, pero hindi iyon ang nararamdaman ng puso ko. Hindi kaya ginagamit lang ni Bianca ang batang yun, para magkasira kami ng asawa ko. O, baka naman gusto niya lang saktan ang asawa ko. Hindi ang batang iyon ang sisira sa amin ni Ellie. Flashback end. Hoy! Nagulat ako nang biglang yamakap sa akin si Ellie. Hindi ko napansin na nakapasok na pala siya sa kwarto. She pouted. Ayaw niya na nakakarinig ng mura. Inalis niya ang pagkakayakap niya sa akin, at lumipat ng unan sa unan niya, na kanina lang ay sa braso ko nakaunan. Bumaling ako sa kanya. Nakatalikod siya sa akin, habang yakap-yakap ang teddy bear na ibinigay ko sa kanya. Love, mahinang tawag ko sa kanya. Lumapit ako sa kanya, at niyakap ko siya mula sa likod. Radley, kanina ka pa ano bang problema mo? Ang tahimik mo, hindi mo ako kinukulit, tapos ang cold mo rin, sabihin mo kung saan ka napapagod, sa work o sa akin. Kaagad rin akong napakalas sa pagkakayakap ko sa kanya, nang humarap siya sa akin, na may namumuong luha sa kanyang mga mata. Ang hirap ko bang pakisamahan? May nagawa ba akong mali? Kanina pa kita napapansin, masyadong malalim ang iniisip mo, pumasok ako sa kwarto kanina, na ganon ang posisyon mo, hanggang sa matapos akong naligo ganon ka pa rin, hindi ka naman natutulog. She added. Hindi dapat siya nag-iisip ng ganito. Hush, no love, don't cry. Kahit kailan hindi ako mapapagod sa iyo, hindi kita susukwan. Mahal kita ng higit sa buhay ko, hindi ko magagawang mapagod sa iyo. I'm sorry if I make you feel that way, not my intention love. Hush, tahan na. I wiped the tears leaky down on her cheek using my thumb. Ito ang ayaw ko sa lahat, ang nakikita siyang umiiyak. Tinuyo ko ang pisngi niya, at hinalikan ko siya sa noo. Kakaibang kilos ko pa nga lang nag-iisip na siya ng kung ano-ano, paano pa kaya kapag nalaman niya? Hush now, wag ka nang umiyak, oh, sige ka papangit ka niyan. Pang-aasar ko sa kanya. Okay lang, may pangpalat ka na naman na diba? Mapait siyang ngumiti. Bakit niya ba nasasabi ang ganiyang bagay? Ellie, gusto mo ng away? Seryoso kong tanong sa kanya. Inaasar ko lang naman siya, pero bakit masyado niyang seneseryoso at may sinasabi pa siya? Idi awayin mo ako, parang yan naman talaga ang gusto mo Sabi niya at kusang pinahid ang luha niya, at itinulak niya ako paalis sa harapan niya, kinuha niya ang unan at ang teddy bear.
Ellie, where you going? Bumangon ako para sundan siya. Nakita kong kumuha siya ng kumot sa kabinet at pumunta sa sofa, binuksan niya ang TV. Napaupo ako sa paanan ng kama, habang naiinis na sinabunutan ko ang sarili ko. Bakit mukhang ako pa ang may gusto ng away? Masyado namang sensitive ng asawa ko ngayon, ang babaw ng luha. What's happening to her? Pumasok ako sa banyo para kalmain ang sarili ko, hindi pwedeng ganito ako, hindi sanay ang asawa ko na ganito ako, at baka mahalata niya pa ako, hindi pwede. Pagkatapos kong maligo nagsuot ako ng pajama, habang nagpupunas ako ng buhok ko, naglakad ako papalapit sa kinaroroonan niya, she's busy watching K-drama as always she do. Nakahiga siya sa sofa habang yakap-yakap si Bear, yun ang ibinigay ko sa kanya. Teka, matagal-tagal na nang ibigay ko to sa kanya, siguro kailangan na ng bago. Dahan-dahan akong tumabi sa kanya at niyakap siya, hindi naman siya nagrereklamo, kaya isinisiksik ko sa dibdib niya ang mukha ko. Naramdaman kong yamakap sa akin ang isa niyang kamay, at ang isa naman ay humahaplos sa buhok ko gamit ang towel. What a sweet wife. Galit ka. Bulong ko bago nagangat ng tingin sa kanya, napatigil siya sa pagpupunas ng buhok ko at tumingin sa akin. Hindi. Bakit naman ako magagalit? She lip bit. Kasi inaaway kita, seryoso kong sagot sa kanya. Hindi naman diba? Sorry. What was that for? Wala naman siyang ginagawa. No, you don't need the apology, it's my sorry. Busy na nga tayo pareho buong araw, lutang pa ako ngayon, sorry, okay. Madami lang kasi akong iniisip, love, kapag ba nagkamali ako mapapatawad mo ba ako? Napatingin siya sa akin na para bang sinusuri ako. Bakit, ano bang kasalanan mo? Mahinahon niyang tanong. Hindi pa ito ang panahon para malaman niya, masyado pang maaga, isa pa kailangan ko munang masiguro, kung anak ko nga ba talaga yun, o panira lang talaga. Wala, I'm just wondering. Paano kung may nagawa akong kasalanan? Mapapatawad mo kaya ako, o iiwanan mo ako? I asked her. Wala naman pala isa pa depende yan sa magiging kasalanan mo, kung deserve mong patawarin or deserve mong iwan. Alam mo masasagot mo ang tanong na yan dahil ginawa mo ibig sabihin alam mo ang kalalabasan. Mahinahon niyang sabi. Parang sinabi niya na ring deserve kong iwan, based on my mistake I had. Kung mapatunayan kong anak ang batang iyon, should I let her go? Wag mo akong iiwan. Don't leave me, love. Mahal na mahal kita, I love you so much baby. Niyakap ko siya ng mahigpit at ibinaon ko sa dibdib niya ang mukha ko, hanggat may panahon pa, babawi na ako sa kanya. Ano bang sinasabi mo? Siyempre hindi kita iiwan, mahal kaya kita Mahal na mahal na mahal na mahal. Naramdaman kong niyakap niya ako, at hinalikan ako sa noo. That's my wife. I love you more and more. I whispered before I look up at her, and adjust myself to claim her lips. I remove the blanket on her body, and the bear I give I put it on the side, our kissing become more deeply passionate. My hands traveling on her body, and the next thing I know I was on top of her. Who said that it's not comfortable in sofa?